Ang bago hong mukha diyan ay yung papalit dun sa dalawa na original na 12 na public prosecutors sapagkat hindi ho sila pinala na manalo. Pero yung 10 will remain. Yung 10 public prosecutors. Ang papalit ho sa dalawa ay si Chel Diokno, whose Akbayan party list signed the first impeachment complaint, and Laila de Lima. So, yun ho yung dalawang bagong mukha dyan. Among the private prosecutors, kung ano ho yung, sino ho yung nasa original na grupo, yun din ho ang bubuo ng private prosecution team. Sila din. Okay. Ano lang. Curious ako. Alam ko nasabi ni Attorney Bukoy ang pangalan ni JPE kanina ni Juan Ponce Enrile. Napanood niyo naman siguro yung interview sa kanya na lumabas kagabi. Hindi ko alam kung napanood niyo. Tatanungin ko muna kung napanood. Hindi ko na. Pero medyo medyo naguluhan siya doon sa itinakbo nung proceeding nung impeachment kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon. At sinasabi niya basically ang mensahe niya, proceed with the impeachment or tanong niya itakbo na sa Korte Suprema, pero dapat ituloy daw yung impeachment. Hindi ko yung pagtakbo sa Korte Suprema is not on the table right now. Mas lalo hong maaantala ito. Number 1. And number 2, we are not even certain if the Supreme Court will take cognizance. Dahil ang Supreme Court nung nakaraan, they will not just assume jurisdiction. Hindi ho pwedeng lahat sinusumbungan ng Supreme Court. Kung kaya hong resolbahin dito sa baba, mas maminam ho na resolbahin dito sa baba. Yeah. And this is within within the purview of the impeachment court now. Nasa sa kanila ho naman ang solusyon nito eh. Wala ho sa amin. Sila yung humahawak ng bola eh. Sila ho yung ginagawa kaming tsubibo.